Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 4, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa akdang naratibo, tulang pambata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una at ikalawang araw, nauunawaan ang tekstong naratibo, tulang pambata. A. Natutukoy ang pananaw ng tagapagsalita o manunulat. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. A. Panandang konteksto, pagbibigay kahulugan. Ikatlo at ikalawang araw. A. Focus ng pandiwa, sanhi o causative. Ikalimang araw, natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Unang araw. Laraw, suri. Tingnan ang larawang ibibigay ng guro. Kapag napili ang iyong pangalan sa roleta, ibahagi ang iyong naunawaan tungkol sa larawan at ipaliwanag ang kaugnay nito sa nakaraang aralin. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan batay sa larawang mapipili. Mga katanungan. 1. Ano ang pakahulugan mo sa tula? Sagot. Ang tula ay isang akdang nagpapahayag ng damdamin at kaisipan. 2. Paano mo malalaman na tula ang binabasa mo? Sagot, malalaman ko na tula ito dahil may taludtod at saknong. 3. Ano ang mapapansin mo sa mga dulo ng salita sa bawat linya ng tula? Sagot, madalas ay magkakatunog o may tugma ang mga dulo ng salita. 4. Ano ang kaibahan ng may tugma sa walang tugmang tula? Sagot, ang may tugma ay magkatunog ang hulihan, ang walang tugma ay hindi. 5. Bakit mahalaga ang pagpapalutang ng damdamin sa pagbasa ng tula? Sagot, mahalaga ito upang mas maipakita at maramdaman ang mensahe ng tula. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. 1. May nabasa ka na bang tula tungkol sa buhay? Maaaring sagot, oo, may nabasa na akong tula tungkol sa buhay. 2. Paano mo binibigkas ang tula? Sagot, binibigkas ko ang tula ng malinaw at may damdamin. 3. Anong tula ang mas nais mo? Ang may tugmaan o wala? Bakit? Sagot, mas nais ko ang tulang may tugmaan dahil mas masarap pakinggan at madaling tandaan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tanong ko, sagot mo. Humanap ng kapareha. Bago basahin ang tula, basahin ang mga pangungusap na nakatala. Ibigay ang kahulugan sa denotasyon at konotasyon ng bawat salitang nakaguhit. 1. Denotasyon. Ang buhay na kaloob ay isang kayamanan. Sagot, mahalaga ang buhay. 2. Konotasyon. Buhay alamang ang dinanas namin sa baryo. Kahulugan, mahirap at puno ng pagsubok ang buhay. 2. Denotasyon. May alaga akong aso. Kahulugan, may aso akong inaalagaan.
Konotasyon, mataas ang grado niya dahil alaga siya ng guro natin. Kahulugan, paborito siya ng guro kaya mataas ang grado niya. 3. Denotasyon, magtanim ka na bago pa bumagyo. Kahulugan, magtanim ng halaman bago umulan. Konotasyon, habang nabubuhay, kailangang magtanim ka ng kabutihan. Kahulugan, gumawa ng mabuti sa kapwa. 4. Denotasyon, may sakit sa puso ang kaibigan ko. Kahulugan, may karamdaman ang kanyang puso. Konotasyon, bihira na ngayon ang may ginintuang puso. Kahulugan, mabait at mapagmalasakit na tao. 5. Denotasyon, maganda ang natanggap kong regalo. Kahulugan, kaaya-aya ang aking regalo. Konotasyon, ang ating buhay ay regalo sa atin ng lumikha. Kahulugan, ang buhay ay biyaya ng Diyos. Kaugnay na paksa bilang isa, buhay na kaloob. Mga tanong na dapat nating sagutin. 1. Paano mo pinangangalagaan ang iyong sarili? Sagot: pinangangalagaan ko ang aking sarili sa pagkain ng tama at pag-iingat sa katawan. 2. Mahalaga ba sa iyo ang iyong buhay? Bakit? Sagot: oo, mahalaga sa akin ang aking buhay dahil ito ay regalo ng Diyos. 3. Magbigay ng 3 paraan kung paano mo pinangangalagaan ang iyong kalusugan. Sagot: kumakain ako ng masustansya, nag-eehersisyo at natutulog ng sapat. Pagbasa ng tula, Buhay na Kaloob, isinulat ni Maria Fel G. Hicana. Kaloob na buhay ay isang kayamanan, kaya nararapat na pakaingatan. Katawan at kalusugan ay alagaan, kaalaman sa pagkain aking pinag-aaralan. Iisa lamang ang buhay kong ito, kaya nararapat na pagyamanin ko. Ang king husay, galing at talino ay pauunlarin at lilinangin pa ng husto. Ang buhay natin ay napakagandang biyaya, kaya nararapat ialay sa lumikha. Kautusan niya'y isa puso't isa gawa, upang maranasan ang tunay na ligaya. Ang buhay ay regalo niya sa atin, kaya wala tayong karapatang bawiin. Sa takdang panahon, tayo'y kanyang kukunin, kaya ang buhay ay nararapat alagaan natin. Sanhi. Ito ay tumutukoy sa dahilan kung bakit naganap ang pangyayari. Ang mga salitang naghuhudyat ng sanhi ay ang sumusunod: dahil, dahilan sa, sapagkat, pagkat, kasi, at naging. Bunga. Ito naman ang resulta ng sanhi ng pangyayari na magiging batayan kung nagtagumpay o nabigo. Ang mga salitang naghuhudyat ng bunga ay ang sumusunod: kaya, kaya naman, kung kaya, bunga nito, at tuloy. Pinatnubayang pagsasanay, guhitan ang sanhi at bilugan ang bunga sa pangungusap. Basahin natin ang mga pangungusap. 1. Dahil mahalaga ang buhay natin kaya dapat ingatan. 2. Kumakain ako ng masustansyang pagkain para hindi ako magkasakit. 3. Lagi kasi siyang umiinom ng soft drink kaya nagkasakit siya.
4. Iisa lang ang buhay natin kaya dapat pagyamanin. 5. Pagkat kung nagtanim ka ng kabutihan ay kabutihan din ang iyong aanihin. Narito ang mga kasagutan sa bilang 1 hanggang 5. Paglalapat at pag-uugnay. A. Buuin ang pahayag na nagsasaad ng sanhi at ilagay ang bunga. Unang column, sanhi. Pangalawang column, bunga. 1. Kapag palagi tayong nagpupuyat, nagkakasakit tayo. 2. Naliligo ako araw-araw. Nananatiling malinis ang katawan ko. 3. Iniiwasan kong kumain ng mga junk food. Mas malusog ang aking katawan. 4. Nag-aaral akong mabuti. Nakakakuha ako ng mataas na marka. 5. Ang buhay ay regalo sa atin. Kaya dapat natin itong pagyamanin o pahalagahan. Ikalawang araw. B. Tula acronym. Sumulat ng tula, maaaring may tugma o walang tugma. Gawing gabay ang acronym ng buhay. Narito ang halimbawang sagot para sa acronym na buhay. B. Buhay ay biyaya ng Diyos. U. Umaga man o gabi, ito'y ingatan. H. Huwag sayangin ang bawat sandali. A. Alagaan ang katawan at isipan. Y. Yamang tunay ang buhay na kaloob. Kaugnay na paksa bilang 2. Focus ng pandiwa, sanhi o causative. A. Basahin ang nakasulat sa talahanayan. 1. Ikinalugod niya ang regalong buhay. 2. Ang paggaling ng kapatid ay ikinatuwa niya. 3. Nang marinig ang aral ay ikinalakas ng kanyang loob. 4. Ang kaloob na buhay ang ikinararangal ko. 5. Ang hindi sanay sa hirap ay kinaluluoy ang sandaling init. Pagproseso ng pag-unawa, sagutan natin ang mga katanungan. 1. Ano ang napansin mo sa mga may salungguhit na salita? Sagot, ang mga salitang may salungguhit ay pandiwa. 2. Anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Sagot, mga salitang kilos o pandiwa ang ginamit. 3. Ano ang napansin mo sa mga panlaping ginamit sa mga pandiwa? Sagot, may panlaping pa, pag o nag. 4. Paano ginamit ang mga pandiwa? Sagot, ginamit ang pandiwa upang ipakita ang sanhi ng kilos. 5. Ano ang kaibahan ng focus ng pandiwang sanhi o causative sa iba pang focus ng pandiwang natalakay sa nakaraang quarter? Sagot, ang focus ng sanhi o causative ay nakatuon sa dahilan ng kilos, hindi sa gumagawa o tumatanggap. Tandaan, iba't iba ang panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa. Sa pagbabago ng panlapi ng pandiwa ay nababago rin ang focus ng pandiwa ng pangungusap ayon sa pandiwang ginamit. Isa sa mga focus ng pandiwa ay ang causative o sanhi. Causative o sanhi. Kung ang focus ay ang sanhi o dahilan ng kilos, ginagamit ang mga panlaping ika at ikina. Sumasagot sa tanong,
na bakit. Halimbawa, ang pagkain ng chichirya ay ikinasakit ng kanyang tiyan. Lubhang ikinatuwa niya ang buhay na kaloob. Ikatlong araw. Pinatnubayang pagsasanay. Magtala ng 5 halimbawa ng focus, causative o sanhi at gamitin ito sa pangungusap. Unang column, pandiwang causative o sanhi. Pangalawang column, pangungusap. 1. Pinaiyak. Pinaiyak ng pelikula ang bata. 2. Pinatawa. Pinatawa ng guro ang klase. 3. Nagpasaya. Nagpasaya ng lahat ang handaan. 4. Nagpagalit. Nagpagalit sa kanya ang masamang balita. 5. Nagpaantok. Nagpaantok sa akin ang mahabang biyahe. Sumulat ng pangungusap na may focus, causative o sanhi. Gawing gabay ang mga pandiwang pawatas. Unang column, pandiwang pawatas. Pangalawang column, pangungusap, focus, causative. 1. Magsaya. Nagpasaya sa mga bata ang palaro. 2. Nagdiwang. Nagpagdiwang sa buong barangay ang pista. 3. Nagulat. Nagpagulat sa amin ang malakas na tunog. 4. Masabik. Nagpasabik sa kanya ang papalapit na bakasyon. 5. Nanlulumo. Nagpanlumo sa pamilya ang masamang balita. Pabaong pagkatuto, tula, sawit. Bumuo ng 4 na pangkat. Pumili ng isang saknong sa binasang tulang, buhay na kaloob. Lapatan ito ng himig at sayaw. Maaaring imodipika ang mga salita upang lumapat sa naisip na himig. Gawing batayan ang rubric. Narito ang pamantayan sa paggawa. Rubric sa tula sawit. 5 puntos para sa napakahusay, 1 puntos para sa nangangailangan pang paghusayin. B. Batay pa rin sa tulang binasa, sumulat ng 3 pangungusap na may sanhi at bunga. Isulat ito sa kwaderno. Guhitan ng sanhi at bilugan ang bunga sa pangungusap. Narito ang mga halimbawang sagot. 1. Dahil ang buhay ay isang kayamanan kaya nararapat itong pakaingatan. 2. Iisa lamang ang buhay kong ito kaya nararapat ko itong pagyamanin. 3. Ang buhay ay regalo ng lumikha kaya dapat natin itong alagaan. Narito naman ang mga sagot. C. Sa kwaderno pa rin, maglista ng 5 focus ng pandiwa, causative o sanhi. Halimbawang sagot. 1. Pinaganda. 2. Pinataba. 3. Pinainit. 4. Pinaligaya. 5. Pinainis. Pagninilay sa pagkatuto. Pagpapahalaga sa karapatan ng bata. Basahing mabuti ang bawat tanong at pagnilayan ang sagot hingil dito. 1. Naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang buhay na kaloob? Sagot, oo, naisip ko na mahalaga ang buhay na kaloob dahil ito ay biyaya ng Diyos. 2. Ano kaya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Sagot, tayo ay nabubuhay upang magmahal, matuto, makatulong sa ibang tao. 3. Ano ang gagawin mo para pangalagaan ang sarili mo? Ipaliwanag. Sagot, kakain ako ng tama, mag-eehersisyo at magpahinga ng sapat para maging malusog at malakas ako. Ika-4 na araw.
Pagsusulit. A. Tukuyin ang sanhi at bunga sa bawat pangungusap. Isulat sa kaliwang kahon ang sanhi at sa kanang kahon ang bunga. 1. Napaiyak ako sa tuwa dahil nakaligtas ako sa COVID. Sanhi, dahil nakaligtas sa COVID. Bunga, napaiyak sa tuwa. 2. Buhay pa ako kaya aking ipinagpapasalamat. Sanhi, buhay pa ako. Bunga, kaya aking ipinagpasalamat. 3. Ingatan natin ang ating buhay sapagkat iisa lang ito. Sanhi, sapagkat iisa lang ito. Bunga, ingatan natin ang ating buhay. 4. Kapag sinunod natin ang kautusan ng lumikha ay mararanasan natin ang tunay na ligaya. Sanhi, kapag sinunod natin ang kautusan ng lumikha. Bunga ay mararanasan natin ang tunay na ligaya. 5. May mabuti akong kalusugan dahil kinikilatis ko ng maigi ang aking kinakain. Sanhi, dahil kinikilatis ko ng maigi ang aking kinakain. Bunga, may mabuti akong kalusugan. B. Pagtapatin ang pangungusap sa hanay A at B. Gamit ang linya upang mabuo ang sanhi at bunga. Unang kolum, sanhi. Pangalawang kolum, bunga. 1. Kumakain ako palagi ng gulay. Sagot, C. Para maging malakas ako. 2. Ang hindi pagsunod sa kautusan. Sagot, A. Ay magdadala sa atin sa kapahamakan. 3. Iniwasan ko na ang pagkain ng chichirya. Sagot, B. Dahil wala namang maidudulot na mabuti ito sa ating katawan. 4. Ginagawa kong tubig ang pag-inom ng soft drink. Sagot, E. Kaya siguro sumasakit ang tiyan ko. 5. Huwag tayong magpupuyat. Sagot, D. Upang malayo tayo sa sakit. Pagsusulit, C. Sumulat ng sariling pangungusap na may sanhi at bunga. Guhitan ang sanhi at bilugan ang bunga. Narito ang mga halimbawang pangungusap. 1. Dahil hindi siya natulog ng maaga kaya pagod siya sa klase. 2. Dahil nag-aral siya ng mabuti kaya nakakuha siya ng mataas na marka. 3. Dahil umulan ng malakas kaya nasira ang basketball court. Narito naman ang halimbawang sagot. D. Tala, suri. Magpangkatan sa 3. Panoorin ang mga patalastas o advertisement. Itala ang pangungusap o pahayag na may sanhi at bunga. Mahahaba ang patalastas. Magtala ng 3 pangungusap sa bawat patalastas na mapapanood. Suriin ang bawat patalastas na mapapanood. Gawing gabay ang nasa talahan na yan. Narito ang halimbawang sagot. Unang patalastas, babangon tayo with Nescafe. Pangungusap, dahil gising na siya sa umaga kaya nakagawa siya ng maraming gawain. Dahil uminom siya ng Nescafe, kaya nagising siya at naging masigla. Dahil nagsimula siya ng maaga kaya natapos niya ang proyekto sa oras. Pangalawang patalastas, kwentong Jollibee entrance exam. Pangungusap, dahil nag-aral siya ng mabuti kaya pumasa siya sa entrance exam. Dahil sa tulong ng kanyang pamilya kaya naging handa siya sa pagsusulit. Dahil naniniwala siya sa sarili kaya nangibabaw siya sa iba pang aplikante.
Pangatlong patalastas, lactum 3 and 6, wala si mama. Pangungusap, dahil wala si mama sa bahay kaya nalungkot ang bata. Dahil ininom ng bata ang lactum kaya nakaramdam siya ng lakas at ginhawa. Dahil regular siyang uminom ng gatas kaya lumakas at naging mas malusog ang bata. Gawaing pantahanan o takdang aralin. 1. Gumawa ng sariling maikling video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!